Praise the Lord! At sa patuloy na pagpupugay, bago tayo maupo, nais kong basahin ang mga 7 verses ng banal na kasulatan mula sa aklat ng James. Chapter 1. Purihin ang Panginoon, chapter 1, beginning verse 12 hanggang verse 18 po lamang mga kapatid. So in your Bibles, at kahit man sa PowerPoint, let's follow. Verse 12, Blessed is the man who perseveres under trial. For once he has been approved, he will receive the crown of life which the Lord has promised to those who love Him. Mahal ba natin ang Panginoon, mga kapatid? And blessed are you. Blessed are us, mga kapatid. No one is to say when he is tempted, I am being tempted by God. For God cannot be tempted by evil, and He Himself does not tempt anyone. But each one is tempted when he is carried away and enticed by his own lust or desires. Then when the lust has conceived, it gives birth to sin. And sin, when it has run its course, brings forth death. Do not be deceived, my beloved brothers and sisters. Every good thing, every good gift, given and every perfect gift is from above, coming down from the Father of lights, with whom there is no variation or shifting shadow. In the exercise of His will, He gave us birth by the word of truth, so that we would be a kind of first fruits among His creatures. Can you say amen? Mari na po tayo makaupo. Ang Panginoon ang patuloy na magpala sa pagkakabasa niya mga salita. Isang mapagpalang gabi sa ating lahat, mga kapatid. Purihin ang Panginoon at tayo'y balita natin ay safe sa inyong mga ang tawag niyan sa mga Facebook. Proclaim himself safe. Ano ba yung exact word? Safe from the flooding. So kasagsagan, Tuesday and Wednesday. That Wednesday last week ay doon din naman ako sa Bible study sa isang house, isang bahay ng kapatiran natin sa Buntok, Southern Leyte, under Pastor Iyoy. At doon na rin ako sa kanila palipas ng gabi at sabay na kaming tumulak papunta ng Sohoton, Surigao. So, pero last Sunday, hindi ako naka-attend ng gawain, kaya nag-live na lang ako dito sa atin. Dahil nag-via Cebu ako sa pag-uwi ng probinsya sa Leyte. Dahil gusto ko sanang for few hours ay makalaag sa Cebu. Pero hindi rin pinahintulot ng panahon dahil pagdating sa Cebu ay umuulan. Medyo maulan ang panahon kaya dumiretso na lang din ako sa Pier 3, ang pier ng mga barko para Hilongos, at nagstay na lang doon dahil sa masamang panahon. At madaling araw na rin nakarating sa Leyte. So, purihin ang Panginoon sa successful din na gawain sa Sitio Sohoton. Sitio Sohoton, Barangay Karihatag, Malimuno, Surigao del Norte. Sa 3 days na fellowship, mga kapatid, ay pinakita ng Panginoon ang kanyang pagpala sa gawain kahit paman sa mahabang preparation ng taga Sitio Sohoton, ating mga mananampalataya doon, ating mga kapatiran. At lahat ng mga pastor sa Mindanao ay nandoon, except Pastor Jing Del Rosario ng Mabuhay, Pastor. Mabuhay, hindi pa rin nakapunta. Pero nakita naman natin, I think, kung nakita niyo rin na nakapag-minister na rin siya sa church sa Mabuhay, pero doon sa Sohoton ay hindi siya nakapunta at mga kapatiran lang. And the rest ng mga churches sa Mindanao, as far as Banisilan, Pastor Alex Belisario,
Siya ay brother husband ni Sister Lorna. Kung naalala niyo rin, yung isang Sister Lorna na minsan ay dumadalo sa atin. Doon sa Marville pa tayo. Then, lahat ng papunta na sa Norte, Cagayan, tapos sa Kabadbaran, sa Alae, Cagayan, Camiguin, then sa Turil, Bacuag, sa mga Surigao churches, Turil, Bacuag, and of course yung Sitio Sohoton ay nandoon. At 3 pastors din sa Leyte, Bontoc, Anahawan, at Kananga, si Pastor Roel ay nandoon din. At kung napansin niyo, walang Facebook page ang isang gawain sa Libertad Abuyog under Pastor Timothy Golye. Wala si Pastor Timothy Golye, pero may mga kapatirang nakarating. Connected sila sa Anahawan, parang wala akong history kung paano sila nagkamit sa ating mga kapatiran at churches doon sa Leyte. Sa ating grupo, alam niyo naman kasi sa Leyte din, lalo na sa Norte ay maraming message churches din diyan. Pero sa Abuyog, yung Libertad Abuyog na yan, Pastor Timothy Golye ay nakikonnect naman nila Pastor Pancho sa Anahawan. Pero may konting problema daw sa church, kaya naiwan ang pastor, pero may mga kapatiran na karating. Then, of course, ang Kananga, la Pastor Noel. Pero pagka Saturday afternoon yata ay, kung di ako nagkamali, parang nagpaalam rin. Salamat din kahit may konting pagkayanig konti kung nabalitaan nyo yung pagkawala ni Pastor Menong ay sa biyaya naman ng Panginoon, di rin naman inabot ng umaga ay nakauwi rin siya. Kasi nauna sila that week, then pumasyal sa mga kapatid niya sa bandang Central Mindanao rin yata. In fact, si Pastor Noel ay doon nag-midweek service last Wednesday rin sa Kabadbaran. Ay na-miss niya na ang Kananga. Kaya hindi pa kami nakapag-start ng first day. Thursday night pa lang ay nandoon na rin sila galing sa Central Mindanao. Ang narinig daw nila ay laging bumabanggit sa uwi na tayo sa Kananga. And then, unattended lang, nagsaglit, biglang nawala, di na napansin na nawala na nga. Talagang walang nakapansin na kung saan na. At gabi na, kumagabi na. Kaya steer kami at mga kapatiran, minobilize yung mga deacons doon. Tapos kasi may ginagawang project na road concreting doon, papunta talaga ng Karihatag. Of course, affected na rin ang Sitio Soton dahil dumadaan doon. And pati yung mga sundalo na nagbabantay sa project doon ay inform at nag-post sila sa Facebook. Contact ang mga police precinct sa Malimuno hanggang na doon sa pero nakaabot na rin talaga ng Surigao City. Grabe na nang abot. Kasi, siyempre, pag nagpapasakay, mahiya siguro yung mga sasakyan, kahit motor lang siguro. Kasi ang mga transportations doon ay, karamihan ay mga motor singles, mga habal-habal. So, doon na na-retrieve sa isang police precinct sa Lipata, Surigao City. Sinat na lang, in-inform na mga precinct sa Malimuno at saka doon sa Surigao City na kung makita nyo itong description, ang pati picture ay paki-hold nyo na dahil may something. So, yun, nakatch yung information na yun, kaya tuloy, para siyang natanggong muna sa presinto. Hinold muna siya sa precinct for the sake of safety. Umalis na walang pera, pagbalik niya may pera nga, may nagkapera. Binigyan siguro ng mga tao. So kinabukasan, kinagabihan, kahit nagpahinga na yung iba, ang the rest talaga, sila Pastor Joel Mar ay todo monitor sa updates
Dahil lahat na rin ng mga taga-Kananga at siguro sila Sister Consay, naki-update na rin. Pagising namin, nung tinatanong namin si Pastor Moy nung kumusta, nandyan na. Nandyan na sa nagagahan na. Ay, salamat naman sa Panginoon. Pero yun nga, napilitan sila Pastor Noel na pagka-Saturday ng gabi ay umuwi na rin dahil talagang nag-apura ng umuwi. Kami lang ni Pastor Benji, I think, sa Luzon na nakapunta. Dating ni Pastor Benji ay Friday. Start na rin ang gawain sa tanghali. Si Pastor Benji ay talagang invited yun dahil nga Bisaya na peace preacher. Ako naman ay nag-inform lang ako na Pastor Joel Mar na baka makadalo ako. Tapos in-inform ko si Pastor dahil sa post nila at that schedule. Kaya nakarating din tayo. At of course, mga kapatid, dala ko ang ating church na ngumusta at naghanap sila kay Pastor Joe. Ang suhuton ay nasa isang delta. Delta is bukana ng ilog from bundok. Sila ay nasa immediate paanan din ng isang mataas na bundok. And then sa harap ay dalampasigan. Kung ang amphitheater ng Panginoon sa Sea of Galilee ay mahaba-haba bago ang Lake of Galilee talaga, yun ay immediate na siya. Kunti lang na landform, tapos baybayin na. Tapos bukana ng ilog, yun yung delta. So magkabilang panig ng ilog ay maayos din naman kasi may river wall. Tapos magkabilaan ay yun yung mga bubong ng mga kapatiran. Sabi ng isang elder sister doon na nagkwento sa amin na mga 80 mga bubong sa sitio Suhuton. Sitio lang yun ng Barangay Karihatag. Pero dahil sa dami nga ng bubong ay mayroon silang sariling elementary school na doon. Tapos ang nakaka-bless ay out of that 80 households ay around more than 10 na lang ang hindi mga mananampalataya. Nandun yung mga Galola, family Galola. Tagaroon sila. Si Sister Felicity nga ay nagpatuto. Sila si Pastor Union ng Pastor Union. Saan yung Pastor Union? Kita nga kami si si Ezekiel ba yun? Si kapatid Sister Matet, yung nakapag-asama na siya ang tumulong na maghatid sa amin. So, nakaka-bless ang history at mamangha ka na lang from the start ng gawain doon sa effort nila Pastor Lito at ni Brother Florencio at ng ibang mga kapatiran na siyang unang nagpagal sa lugar doon hanggang sa nakabangon. Ang kwento doon kasi hinanap lang yung isang backslider, probably ang Galula, isang pamilyang Galula siguro, na nag-backslide sa Panginoon at pinuntahan, binisita nila Pastor Lito at yun na yun. From there, hindi naman tinanin ko si Brother Joel Mar kung ito'y anniversary fellowship. Hindi rin naman, so joint fellowship lang talaga yun. So hindi ko rin alam kung pang ilang years na tinatanong natin ang ministry doon. Very simple lang naman ang mga hanap buhay at livelihood ng mga kapatiran dahil dagat ang immediate na nila, wala rin naman sila mga lupa doon. So mga fishermen, pero as the Lord bless them, mayroong mga kapatiran na mayroong mga service na mga mini trucks na siyang delivery, mini truck lang siya, delivery truck ng kanilang mga kuha sa dagat. At mayroong ilang kapatiran na may mga ganon. Meron din namang mga concrete na mga bahay ng ating mga kapatiran and the rest are just simple. Pero na-accommodate naman lahat. May mga young people ng Kabadbaran na pinili nilang mag-tent sa baybayon, sa Dalampasigan. Hindi naman dahil wala nang makapag-accommodate ng mga bahay. Doon lang din kami talaga. Magkabilaan sa magkabilang panig ng river. Nandoon. So, yan ang topography doon. So, kung halimbawa makapasyal din tayo at maghanap tayo ng like lodging or hotel ay medyo malayo. Ang shore ay sa Surigao City, pero sa Malimuno, I'm not sure, hindi ko natanong kung mayroong pwede.
Pero lahat kami doon ay in-accommodate naman sa mga bahay. Kaya walang malayo kasi ang Malimono rin ay mga hour din yata, Pastor. Tapos ang Surigao City to Suhoton ay 2 oras. 2 oras. At sa biyaya ng Panginoon, tayo'y nakapag-minister na doon ng 2 times. Just an exhortation sa mga kapatiran at sa buong fellowship. Pastor Benji din ay twice, Pastor Dodong ay twice, Pastor Iyoy twice kasi 15 na gawain. 3 days, 5 preachers. Kasama ang gabi. Hanggang Sunday ng gabi, alas 12. Nataon kasi kay Pastor Iyoy ang Sunday night. At sa last part kasi ng programa, ng gawain ay nandoon na sana yung mga handog awit pero hindi napagbigyan sa hapon kasi nagsalita si Pastor Lito. And then 3 kaming nangaral pa aside from Pastor Lito. Binigyan ng slot si Pastor John Tishen, tapos ako, tapos si Pastor Dodong. Sa gabi din si Pastor Iyoy. At doon lahat ng song offerings, natapos ng lahat ng song offerings alas 9. Ito turn over pa lang sa preacher. So gano'n na, ito turn over pa lang sa preacher, alas 9 na. Pinangaral ni Pastor Iyoy ay may 4 points. Tinapos ang 4 points, natapos kami almost 12. Kakape na lang yung mga kapatiran. Hindi rin naman ganito na 4th floor. So kung may nahulog yun dahil antok na, hindi naman siguro patay. Hindi naman siguro magiging utikos. Pero dama na rin ang mga kapatiran na medyo napagod na rin at antok. Kasi talagang at alam naman si Pastor Iyoy mangaral ay teaching ang style, hindi rin naman nang gigising ang boses. Kaya tuloy talaga, humingi na lang ng kape ang mga kapatiran habang nangangaral siya. Kape muna tayo. Talagang si Pastor Joel Mar, pinayagan na lang ng magkape ang iba para kasi pag tinatanong amen, wala nang sumasagot. Pastor Benji, dahil medyo umatake yung paa, talagang ngiwi na at mag-alas 12 na nga, hindi pa na-close ang service. Purihin ng Panginoon. Kaya pag uwian ay mga walang tulog. Purihin ng Panginoon, mga kapatid. I hope na I think nakapagdala naman sila Pastor Benji at ang iyong lingkod ng pagpapalang exhortations of preaching kay Pastor Benji. Sa akin, more on exhortation sermon. Ayan lang ang delikado dahil nang natapos ang gawain, binibiro na ako ni Pastor Iyoy na nag-usap-usap na yung Turil brother, Turil Church, Bakwag, Suhoton, balikan mo daw sila agad. Ayan ang delikado, mga kapatid. Yan ang delikadong bunga pag si Pastor Noel Pastor ay pag makahanap sila ng medyo maluwag ay tayo ang unang imbitahan. Sabi ni Pastor Jestoni, samahan mo si Pastor Joe. Sabi ko, nauna nang si Pastor Joe nagpasabi na siya ang pupunta. So baka maiwan ako. Purihin ang Panginoon at sa biyaya at kaluwalhatian ng Panginoon ang lahat ng bagay. Overall ay napakainam ng gawain. Of course, nandoon, salamat din at hindi inuwan. Mas problema pag inuulan. Inuwan, Bisaya tuloy. Inuulan dahil ganito lang kalaki. Siguro hanggang dito at dito, doon. Tapos ganyan kahaba ang kanilang church building. O mas mahaba pa nga yan doon sa dulo. Tapos likod niyan ay kalsada na sakto lang ang 4 wheels. River wall ulit. Tapos kalsada sa kabila at mga mga bahayan ulit. Ganyan lang yun kalaki. In-extend, trinapalan. Maayos naman ang panahon, maliwalas, pero maalinsangan. Kaya more on electric fans sa init at talagang, magtiis ka rin sa malinsangang panahon. Sa gabi lang talaga medyo makaalwan-alwan. Kasi malamig na rin ang simoy ng hangin mula sa dalampasigan at sa bundok, sa paanan ng bundok. So, purihin ang Panginoon at sinabi ko lang kay Pastor Iyoy na hindi ko pa nasanggunian sa Panginoon yung mga bagay na yan, mga pabirong request ng mga churches, mga kapatid.
dahil may home church pa din ako at may mga gawain din akong iniiwan, inaayos at inaalagaan dito sa atin sa Angono. Kaya probably siguro talagang kung makabisita man ay fellowship lang din. But I don't know, I'm not still sure sa gawa ng Panginoon. Maaring hindi pastoral ang gift natin mga kapatid at wala namang squabble doon ang mga churches about sa doctrines. So ang kailangan lang talaga nila probably is like Barnabas to encourage the church, the people of God after dumaan sila Pablo sa Book of Acts. In-establish si Pablo ang establisher ng mga bayan ng Diyos sa doctrines and then come Barnabas after to encourage the people of God. So, maaring kung magkaroon man ng ganyan na mga gawain ang inyong lingkod mga kapatid doon sa mga churches sa Visayas at Mindanao sa ganong capacity lang, I believe. Dahil sa ngayon ay wala namang squabble masyado sa doctrines. Sila naman ay maayos. Konti lang sa bandang Kananga dahil may mga ministers doon na minsan napapayagan na mangaral and then maghasik lang ng instead na ma-encourage at ma-edify ang local church, mag-iwan tuloy ng medyo kaguluhan dahil may nabibitawan. Medyo matitindi na rin dahil doon lang makakarinig na kung wala si Brother Branham, di tayo ligtas. Pag sinasamba si Jesus Christ, idolatry. Very, very weird na yata yung mga bagay na yon at hindi mahirap yon para kay Pastor Noel na mga linya. At sa tuwing may papayagan siya or pahintulutang makapangaral sa kanyang pulpito. At ito naman si Pastor Rio, yung tagasunod na tagahilot. Very, very strange na mga kapatid na idolatry na ang sumasabang kay Jesus Christ at walang kaligtasan kung wala si Brother Branham. Bandang norte yan. At yun ang mga delikadong mga strange na mga kataga na nabibitawan sa loob ng local churches. Pero nahihilot naman dahil kahit malayo, on the rescue naman si Pastor Iyoy doon sa ating kapatid, si Pastor Noel. Sa gabing ito ay nais ko lang iwan ng mga ilang principles mula sa salita ng Diyos. Subalit pamagatan natin tong The Stable Christian. So, salamat sa inyong mga panalangin at pangungulila. Ako man ay nag-isip na rin na makauwi sa home church. Gusto pang pigilan ni Pastor Iyoy ng Wednesday pa doon, pero wala na kasi may ticket na rin kahapon. At kaya dito tayo ulit sa inyo mga kapatid at salamat sa Panginoon. Mayroon pa tayong binanguna na inalagaan at kailangan pang bubungkalin. Kaya back to base. Back to barracks muna after a few days sa ating mga kapatiran ng mga churches sa Visayas at Mindanao. Mas ko lang pamagatan, The Stable Christian. Buhay Kristyano mga kapatid ay we can fall sa isa sa mga dalawang maaring kategory. Yaong stable or unstable na isang mananampalataya, na isang Kristiyano. Yaong isang mananampalataya na natitinag pa rin sa mga crisis ng buhay, hindi lamang crisis ng buhay, na isa sa mga as early as verse 2 ni Brother James ay binanggit niya na various trials. So mga crisis ng buhay, trials ng buhay, at may mga Kristiyano na sa kalagitnaan ng mga bagay na yon ay nagfa-flop, nasusway, of course, na-steer up sa mga ganong circumstances. At minsan pa, nabiblame pa ang isang tao.
Ang huling hantungan is blaming somebody. Sometimes, ang worst ay blaming God. Sinisisi ang Diyos, tinatanong ang Diyos, nakabuo ng isang katanungan sa Diyos. Why does it happen to me? Or, you are a stable Christian, sa kalagitnaan din ng mga ganong mga circumstances sa buhay. Kristyanong sa gitna ng mga ganong challenges, various trials sa buhay ay nananatiling matibay, matatag, tapat, nanatiling ang pananampalataya ay kagaya ng hinayaang masulat na buhay ng isang banal ng Diyos sa Old Testament, Job-like na faith, mga kapatid. And I believe ang Job-like na faith ay isang example na rin sa mga mananampalataya na Kristiyano na nasa kalagitnaan ng maraming pagsubok sa buhay. So we can be in one of those two categories ng mga tao. We can be unstable and fickle. Gaano man tayo ginagamit na ng Panginoon sa ministry, it's not a guarantee. May paalala ang banal na kasulatan, let's beware. Inakala nating tayo'y nakatayo, and then we have been warned to beware lest we fall. Mayroong mga situations that, kagaya ng isang linya sa Old Testament, how the mighty has fallen. So, may maaring ang mga mananampalataya ay so gifted, so used na, nagagamit na sa ministry, and then dumating ang isang pagkakataon, isang circumstance sa buhay, adversities, challenges, at makikita nimo na isang unstable, isang fickle na mananampalataya. Or sa isang mananampalataya, sa isang Kristiyano na no matter the adversities, no matter the trials, no matter the challenges sa buhay, makikita mo rin, hayag din sa kanyang buhay na siya ay nakapag deep-rooted na sa pananampalataya, sa salita ng Diyos. Ano pat, ang circumstances ay hindi nagbibigay sa kanya ng questioning mind sa mga pamamaraan ng Diyos o sa Diyos mismo, mga kapatid. Para siyang isang kahoy na sinabi sa Psalms chapter 1, he is like a tree planted by the rivers. Sabi ng awit, just like a tree planted by the waters, he cannot be moved. Or, meron pa rin mga Kristiyanong unstable, brothers and sisters. Of course, dumaraing, umiyak, tumatangis, nasasaktan. Nadadaanan natin yan. Ang bawat isa sa atin ay once upon a time, one way or another, yan ay na-encounter na natin sa ating mga buhay. Pero somehow, ang iba sa atin, or I pray ng karamihan na sa atin, ay lumalabas na isang matibay at matatag, mga kapatid. Ang ating firm stand at firm confidence sa ating Diyos, sa Kanyang salita ay siyang mag-manifest sa ating mga buhay. Not the other way around. Amen? Lahat naman ay hindi tayo immune sa mga bagay na yan. Pinapakita natin ang ating pagtangis, pinapakita natin na tayo nasasaktan sa mga kawalan, sa mga pagkawala, sa mga pagkalugmok, sa mga kasakitan at mga kapaitan, adversities and challenges. Pero dapat ang makikita sa atin, we will all come out na may firm foundation, will all come out dapat na isang matatag at matibay na Kristiyano, mananampalataya. Mananampalataya, of course, sa ating Diyos, sa ating Panginoon, at sa Kanyang mga salita. Kaya sa gabing ito ay may iiwan akong tatlong simple na principles
mula sa mga talata na ating nabasa kanina lang sa teksto ng Book of James. Nais kung sana makapagbigay ito ng karagdagang paalala sa atin. I believe, maaaring tayo man ngayon ay wala sa isang ocean of being tossed to and fro ng iba't ibang mga challenges sa buhay. At kung meron man, naway ang mga principles na ito na ating ikukunin, i-draw sa mga talatang ating nabasa ay makakatulong sa atin sa gabing ito. Amen po ba? Lahat naman ay maayos naman ang kalagayan sa Panginoon. At kung hindi man mga kapatid, ang response ng isang matibay na mananampalataya, blessed be the name of the Lord. The Job-like faith. So first principle na gusto kong ibahagi ay when you're struggling under trial, remember the Christian's goals. Kung tayo man ay nagtitiis, nasa isang struggle, sa isang pagsubok, circumstance, challenge, adversity, gaya ng binanggit ng isa sa mga talata o dalawa sa mga talata na ating babasahin ngayon. So, ang ating tatandaan ay ang isang buhay Kristiyano ay may goals, mga kapatid. Amen. May end picture. Last Sunday afternoon doon sa Suhuton ay talaga naman kasi nga dahil parang lumabas na apat. Una, nag-giveaway si Pastor Lito na hindi na lang din magsalita dahil talagang mabanaag mo ng katawan, ang pagod dahil Huwebes ay nagdaya pa yon. At nakarating ay Friday na ng gabi or Saturday pala ng umaga. So, binigyan na lang ako ng 30 minutes kami ni Pastor John to encourage the people. Dahil ang last speaker ay si Pastor Dodong ng hapon. Iniwan ko sa kanila ang mga katagang nagsasabi na lagi nating tingnan ang bigger picture ng Diyos sa ating mga buhay. At tamang-tama dahil hindi rin basta-basta ang kanilang manaranasan in preparation sa gawain. Dahil umabot ng almost 300 din ang mga kapatirang dumadalo. Do sila mga taga-Kabadbaran, ilang taga-Kabadbaran at Pastor John ay nung Sunday na umattend. So, ganun ang kanilang mga naranasan. Mga hindrances na logistical. Una, hindi ko na nakuha ang pinaka-reason bakit hindi natuloy doon sa Karihatag Gym. Probably dahil mahirap, dahil kung uuwi doon sa Barangay Soton at medyo distance din ang sitio ng Soton sa kanilang barangay proper na kung saan nandoon ang barangay gymnasium. At kung yun ang nagagamit, very hard yun sa mga kapatiran. Maghakot, tapos yung kitchen. Samantalang doon, ang ginawang kitchen ay yung basketball court, open court nila. Dahil nga halos mga mananampalataya naman lahat ay standby ang paggagamit ng kanilang basketball court sa mga araw ng fellowship at ginagamit na kitchen at dining table ng mga kapatirang delegates ng fellowship. At iniwan ko sa kanila na always look at the big picture. Nakalampas na kayo sa logistical problems, dumating na ang at patapos na ang 3 days fellowship. At subalit, nakikita natin na pinakita sa atin ng Diyos ano ba ang big picture ng bawat gawain, ng bawat fellowship. And that's of course, salvation ng kaluluwa at mayroong from Cagayan, Alae Cagayan, 3 kaluluwa na nabaptized. At yun ang pinakamagandang goal ng isang fellowship. And of course, kung wala mang baptisms ng mga kaluluwa, ang edification ng church. So kung nagpapatalo sila sa mga logistical problems na kanilang nakikita, naranasan, at nag-ulan-ulan din, mahangin, so walang panagat, walang fishing, na kung saan in provisions
at maging ma-turn into finances, ay yun sana ang inasahan ng marami ng mga kapatiran natin sa Suhuton Church ay parang ganun ang kanilang mga naranasan. And yet, salamat sa Panginoon dahil dumating naman ang pinakatakdang mga petsa ng gawain at napangyayari kasi. Kaya iniwan ko sa kanila na salamat at in despite sa ganong mga hindrances, mga problems, maaaring minsan ang mga immediate causes, hindrances lang ang ating mga nakikita at minsan na short-sighted tayo sa mga bagay na ganyan mga kapatid at hindi na natin makikita ang end picture, ang finished picture, big picture na nais ng Diyos na ating makita. So, sa kalagitnaan na tayo'y nasa mga various trials, mga kapatid, remember na may goal ang isang buhay Kristiyano. Dapat yun ang patuloy nating makita, ang finished picture, ang broader, bigger picture ng ating mga pagkatawag, ang bigger picture ng isang buhay Kristiyano. Dahil alam natin, dapat maunawaan na rin natin na ang mga bagay na pangkasalukuyan, ay alam nating pangkasalukuyan yan. Maaring babalik yan kinabukasan. Pero ganun pa rin, ang ating pananaw, ang ating perspective dapat ay doon sa end. Doon sa kung ano ang dulo. Ano ba ang goal mo bilang Kristiyano? Ano ba ang goal ng Diyos na iyon ang naunawaan? Bakit napakasarap balikan ang ating election before the foundation of the world? Napahaleluya tayo. Pero in the present tense ng ating buhay Kristiyano, in the present circumstances, various trials, as sabi ni Brother James, minsan na short-sighted tayo at nalimutan natin ang end goal ng Panginoon para sa ating mga buhay. So in the midst of trials, brothers and sisters, struggles, ano man ito mga kapatid sa ating mga buhay, meron man ngayon o sa mga lumipas o hindi natin alam ang bukas, ang tandaan natin, mayroong goal ang ating mga buhay, pagkabuhay, mananampalataya, buhay Kristiyano. So in the midst that we're struggling under various trials, remember our Christian life's goals. Ano ang mababasa natin sa verse 12? Blessed is the man who perseveres under trial. For once he has been approved, he will receive the crown of life, which the Lord has promised to those who love Him. So in broader context, nasabi na yan ni Apostle James sa verse 2, consider it all joy, my brothers and sisters, when you encounter various trials. Pure joy sa ibang version. Ewan ko, bakit tinawag niya itong pure joy? Consider it all joy when you encounter various trials, knowing that the testing of your faith produces endurance. And let endurance have its perfect result so that you may be perfect and complete, lacking in nothing. And then pagka verse 12, yung dumaranas ng various trials, and those who persevere, nagawa nila yon. Bakit? What is the end goal? What is the Christian's goal in the midst of these various trials? The crown of life. Crown of life na ipinangako ng Diyos sa kanilang nagsiibig sa Kanya. So verse 2 to 4 and verse 12, ang makikita natin na dapat makikita natin ng mga goals nating Christian life. Una, ang endurance. Pagtitiis, kagaya ng isang atleta, endures in order to build endurance. Upon enduring, ang nabibuild naman ay ang iyong endurance, ang ating pagtitiis. And then, nag-build up sa atin ng perseverance according to verse 12. Sa ikalawang bagay, ang perseverance, may longer end din. May dulo rin.
in view. At yun ay ang crown of life. Ano itong crown of life? Ngayon, mga kapatid, ay meron na tayong buhay na walang hanggan. At sinasabi natin, ini-enjoy na natin to dahil ito ay buhay ng Diyos. We are energized spiritually dahil sa buhay ng Diyos. May kapayapaan. Everything that the life of the Lord Jesus Christ or the life of God, the eternal life na meron na tayo ngayon, ini-enjoy natin. Pero meron pa itong consummation. Meron itong dulo. Ito yung crowning. Tinatawag na crown of life, brothers and sisters. Kung sa ngayon, ini-enjoy natin presently ang buhay na walang hanggan ating natanggap mula sa Diyos. Through the Lord, sa pamagitan ng ating Panginoong Kristo Jesus. Tandaan natin, sa dulo ng ating Christian life, ay may consummation ito. May experience ito na ang bilang kung gaano katagal ay ages and ages and ages and ages na mga kapatid. So, in essence, James is saying, you are presently in various trials. Pero just endure all these things and build up endurance. Then endurance produces perseverance. Dahil ang dulo niyan, kung tayo'y nagpipraise the Lord dahil salamat sa buhay na walang hanggan na ating nakamit ngayon. And through this life, this is a powerful life. Mayroon natin mga pangaral, the empowering life ng ating Panginoong Kristo Jesus. And presently, naranasan naman natin yan. Pero mayroong end goal yan. Mayroong longer end na ipinapakita sa atin ng salita ng Diyos. At yun ay ang consummation ng buhay na walang hanggan na i-experience natin, hindi lang longer, kundi age without end. Yun actually ang consummation ng buhay na walang hanggan na meron tayo ngayon, mga kapatid. Sa sanlibutan dito, mga kapatid, hindi lang naman kamatayan ang may dulo. Sa buhay sa mga buhay-buhay dito sa lupa, mga bagay sa lupa, may dulo, may katapusan, may kamatayan. Pero sa mga Kristiyano, after ng kamatayan, beyond this world ay merong life to come. May buhay na darating at yun ang i-experience na natin for ages without end na walang katapusang mga panahon ang buhay nating in-experience ngayon. So in the midst of various trials, look at the finished picture. Look at the Christian's goals. Bakit ka isang Kristiyano, mga kapatid? As I said kanina, hindi na tayo immune. Lahat tayo pinaparanas ng Panginoon ng mga bagay na yan sa ating mga buhay. Lahat ay sinusubok ng Panginoon. Pero yan ay klaro at hayag sa atin na sinabi ni James, ang isang reward na naghihintay. Na kahit pa man ang ating pag-ibig sa Panginoon, mga kapatid, sa araw-araw in the midst of adversities and trials, pati yung, di ba, ang sabi niya, He has promised the crown of life to them who love Him. So kasama sa pagiging sa mga buhay nating nasa gitna ng maraming trials, pagsubok, mga kapatid. At bilang mga umiibig sa Panginoon, pati ang ating pag-ibig sa Panginoon. Ay anong ginagawa sa mga trials ng ating pag-ibig sa Panginoon? Lalong what? It gets sweeter. It gets sweeter and sweeter. Tayo yung mga umiibig sa Panginoon, subalit dapat, ang sabi ni James, when you are struggling in the midst of various trials, bilang umiibig ka sa Panginoon, anong nangyari sa iyong pag-ibig sa ating Panginoon in the midst of trials? Umaasim? Tumatabang? Or nagiging sweeter and sweeter as the days go by? Pati ang ating pagiging mangingibig at umiibig sa Panginoon in the midst of various trials. Kung i-assess natin ang ating pag-ibig sa Panginoon, ikaw nawalan. Nawalan ng mahal sa buhay, pinakamatindi, nawalan ng trabaho, nawalan ng kung ano-ano pa man sa ating mga buhay. In the midst of fiery trials, ikaw na sinasabing umiibig sa Panginoon, assess your love for the Lord. Nagiging sweeter as the days go by, or bumabalik sa tabang, or the bad, or the worst, ay nagiging maasim. So kahit ang ating pag-ibig sa Panginoon sa kalagitnaan ng various trials, pinapatibay ng Panginoon, mga kapatid. Pinapasidhi ng pasidhi habang tayo'y dumaranas sa kalagitnaan ng mga fiery trials na ito.
Dahil yun ang magkakarutong. He has promised the crown of life, the consummation of this eternal life na meron tayo ngayon, na ipinangako sa atin o sa kanila na nagsisibig sa Panginoon. So, ibig sabihin, very connected ang various trials, endurance and perseverance, crown of life sa iyong pag-ibig sa Panginoon. So, kumustahin natin ang ating mga pag-ibig sa Panginoon. Every time, ginigisa tayo sa mga nag-uumapoy, naglalagablab ng mga challenges and adversities sa buhay. Si Pastor Gestoni ay may isang exhortation, how much do you love God? Quoting the verses doon sa John 21, yung tatlong tanong ni Jesus Christ, Peter, do you love me? Do you love me? Do you love me? So every time mga kapatid tayo sa kalagitnaan ng various fiery trials, naglalagablab na apoy ng mga pagsubok, kumusta ang ating mga pag-ibig sa Panginoon? Kumusta ang ating end view ng ating buhay Kristiyano? Yan ang ating kukumustahin every time. Or noong nakaranas, kumustahin nyo, noong nakaranas tayo ng mga adversities and trials sa buhay. Ganun pa rin ba ang ating pananaw, perspective? Steady pa rin ba, stable pa rin ba ang ating perspective sa ating buhay Kristiyano? Or nagtatanong na tayo, Panginoon, bakit ako? God, why me? Just remember the life, ang ating father of faith, his faith was tested. Father Abraham's faith, bago siya nagiging father at kaya niyang tayuan na siya'y ama ng pananampalataya. At kayang i-parade ng Diyos ang kanyang buhay bilang ama ng pananampalataya dahil ang Diyos mismo ang sumubok sa kanyang pananampalataya. And what it is to us bilang mga anak ni Abraham, mga seeds, mga descendants ni Abraham by faith. Tatawid ba tayo sa buhay na ito mga kapatid na hindi maranasan ang ganito mga klaseng pagsubok sa ating pananampalataya? At yun ang sabi ni James sa ating matalata. The testing of your faith. Kung si Father Abraham was tested, Father Abraham's faith ay sinubok. Huwag nating sabihin ang ating mga buhay pananampalataya ay hindi susubukin, brothers and sisters. So, ang Christian's goals sa ating mga buhay ay ang crown of life. Huwag nating kaligtaan. That's why, malala ko ang sinabi ni Apostol Pablo sa Romans 8 yata yun. Ang mga trials of this life cannot be compared to the glory na mahayag sa mga anak ng Diyos. Ang kaluwalhatian, kung maluwalhati na ang in present tense, kung sa ngayon ay glorious ang buhay natin kay Kristo or ang buhay ni Kristo na nasa atin, sabi nating maluwalhati, thank you Lord. I survive, I move on, I press on dahil sa buhay na ito because indeed, kung inyo nang naranasan ang buhay ni Kristo sa atin ay powerful life. And how much more kung atin na itong experience for ages without end, brothers and sisters. Pero in present tense also, pag tayo nandito sa kalagitnaan ng mga various trials, dapat makikita sa atin ang faithfulness sa ating mga characters. Pagiging matibay sa ating mga characters. Ang ating endurance, ang ating maturity, ang ating pagpupursigi, ang ating persevering character ay dapat mahayag rin kahit sa mga kasalukuyang circumstances ng ating mga buhay. And then, eternal life, the experiencing of this life ngayon na meron tayo doon sa ages without end. How much, hindi yata, sabi nga ni Apostol Pablo, hindi nga natin ma-describe ang eternal weight of glory, brothers and sisters. 2 Corinthians chapter 4. This light and momentary affliction ay pansamantala, temporary. Ang katumbas naman ay hindi balance. Imbalance. Very imbalance ang description, contrast ni Apostol Pablo. Ang momentary light affliction,
Very imbalanced dahil eternal weight of glory cannot be compared. Romans 8, 2 Corinthians, eternal weight of glory. Di natin ma-describe kahit sa quantity natin ang mga taon na ating enjoy ang eternal life na meron tayo ngayon and then enjoy natin for billions, trillions, I don't know. Kung meron tayong youth to the nth, mga kapatid, para mabilang gaano katagal enjoy natin ang consummation ng buhay na ito, which is crown of life, na sabi ni Apostle James. Just imagine. Can you imagine? Can you imagine the temporary light affliction? Can you imagine the present various trials? Fiery man yan, pero maitumbas ba yan sa eternal weight of glory? Maitumbas ba yan sa glory beyond compare? Sa buhay in billions of ages, kasama ang Diyos, kasama ang iyong mga mahal sa buhay, kasama ang lahat ng mga banal from Old Testament hanggang sa last na saint na meron ang Panginoong Diyos. Cannot be compared, brothers and sisters. That's the Christian's goals na huwag mawala sa ating mga view and perspective despite sa fiery trials na meron tayo. Kung wala man sa ngayon, mga kapatid, then praise the Lord. Pero sa mga nagdaan, itinawid tayo ng Panginoon. Itinawid tayo ng Panginoon sa pamamagitan ng pagkakatuto natin at pagtitiis at pagtsatsaga. I believe marami na sa atin dito have built endurance sa kanilang mga character, faithfulness sa kanilang mga karakter. Wala namang bago sa ilalim ng lupa, mga kapatid. Descriptions, maaari, trials pa rin yan, testings pa rin yan, adversities pa rin yan, maaaring may descriptions sa fiery, wala namang bago sa ilalim ng lupa, sabi ni Solomon. Kaya hindi rin dapat magbago ang ating perspective sa mga panahong nag-struggle tayo sa mga ganun, mga kapatid. Kung wala man, as I said, kung wala man presently ngayon, then praise the Lord. Pero kung sakali man, kagaya ni Job na hindi rin niya inaasahan, let's declare the Job-like declaration. Blessed be the name of the Lord. So yun ang unang principles na gusto kong tingnan. Kaya ang ating mga goals, mga kapatid, huwag na nating i-line up sa mga bagay sa lupa, mga bagay sa mundo. Dahil mafa-frustrate lang tayo. All the things in this world, all the kinds of desires, sabi ni Apostle John, will have an end. Pero ang salita ng Diyos, plus silang gumagawa sa kalooban ng Diyos, which is His Word, abides forever. So ang ating mga goals ay i-line up natin sa perspective na pang walang hanggan. Sa perspective ng pang-eternal. Eternal weight of glory. Di natin ma-describe, but it's true because it's in the Word of God. Walang words na ma-describe what is that eternal weight of glory. Kung sa bigat man, yun ang ibig sabihin ng Apostol Pablo. Kung sa haba man, lalong hindi mo ma-describe ang isang eternity. How can you describe eternity? At yun ang end goal ng ating buhay Kristiyano compared to various trials. So, i-line up ang ating mga goals, brothers and sisters, sa mga buhay pang walang hanggan. Not in the temporal, worldly things, earthly things, na sigurado mafa-frustrate lang tayo. Pero ang mga pinangako ng Diyos na consummation ng buhay na ito, ang pangako ng Diyos na eternal weight of glory, mga kapatid, is not frustrating, will not frustrate us. Hindi frustrating at ang mga pangako ng Diyos will never frustrate a Christian. Kaya sana naman, I pray, magpaka-stable tayo. Every time may mga karanasan tayo. Various trials in any means, in any phases. Be stable, Christian. And you can only be stable kung hayag at hayag pa rin. In light ang ating pananaw at perspective, ang ating mga mata sa end goal ng ating buhay Kristiyano. Kaya nga, ang ating 60 years dito sa lupa, sasayangin dami, napaka kahindik-hindik at kahabag-habag ang mga sinasayang ang kanilang 60 years, 70 years sa lupa, buhay sa lupa. And then afterwards, kung walang Kristo sa buhay, eternal destruction. Kung Kristiyano ka naman,
Hindi naman siguro for all 70 years, in various trials ang ating mga buhay. O sabihin na natin ang ating 70 years, pero ipagpalit mo yan sa eternity. How can you describe that, brothers and sisters? Pero purihin ang Panginoon, yan ang direksyon ng ating mga buhay. Yan ang end goal ng isang buhay Kristiyano. So brothers and sisters, be established. We should have nasa atin na dapat na mga kaisipan at declarations na God is more interested sa ating mga buhay kabanalan kaysa ating mga kaligayahan dito sa lupa. God is more interested sa mga bagay na yan, spiritual things, kaya sa ating mga short-term happiness. Amen? Pagpalit ba natin ating mga short-term happiness sa hindi lang long-term, kundi eternal na kasiyahan kasama ang ating Panginoon. Diyan interesado ang Panginoon sa ating mga buhay, mga kapatid. He's more interested sa ating pagiging tapat, ating faithfulness sa Kanya, kaysa ating mga unfaithfulness sa ating mga finances. Interested siya sa ating pagiging matibay, magiging mature, persevering and enduring, kaysa ating mga pahapay-hapay, back and forth, to and fro, atras abante. Gusto ng Diyos na umabot na tayo sa punto that we are stable and mature dahil yun ang purpose ng mga various trials. We will be perfect, we will be mature, will result to maturity. Perfect, complete, lacking in nothing. Kailan yun? Doon na ba yun sa eternity? Kahit ngayon, yun ang dulo ng mga bagay na ito na kung saan naisalang tayo. Pinahintulutan ng Diyos tayo na makaranas ng mga ganitong circumstances. Dahil interested ang Diyos sa ating purity, sa ating maturity, sa ating eternal happiness kaysa temporary na mga bagay sa lupa. Kaya line up your goals in things eternal. Build your hopes in things eternal, sabi ng awit. Kaya dalhin ko kayo sa pangalawang principle sa buhay. Just remember, Christian, nayaan tayo ng Diyos. Nayaan ng Diyos ng ating mga buhay na pagsubok. Sabi nga, narinig ko na rin sa pangaral ng ating pastor. Kung isa kang Kristiyano, huwag kang magtaka. Don't marvel na ikaw ay dumaranas ng ganito mga circumstances, adversities sa buhay. Yan ang huwag mong ipagtaka sa isang buhay Kristiyano. Magtaka ka kung ikaw ay Kristiyano at wala kang ganitong mga karanasan. Magtaka ka kung may pananampalataya ka bilang Kristiyano, you're a Christian, and then ang iba ay nakikita mo na ang buhay. Nakikita mo na sa buhay ng iba paano sila bumangon, paano sila nag-recover, nag-persevere, nag-endure sa fiery trials, and then nag-praise the Lord. Hallelujah! Nag-share, nag-testify ng mga victories ng Diyos sa kanilang mga buhay amidst sa various trials. And then ikaw, matagal ka ng Kristiyano, sarap ng buhay, sarap ng goals, makalupa, earthly, temporal. Ang iba, nakaranas na ng bereavement, losses. Losses ng health, losses ng property, losses ng mahal sa buhay, losses ng everything. And yet, nandito, naglilingkod sa Panginoon. And yet, every gawain, napakasipag sa gawain. Yan ang makikita mong stable and probably mature na Kristiyano sa ganung mga circumstances. Dahil magtaka tayo, kung matagal na tayong Kristiyano, petiks-petiks tayo sa buhay. Kaya nga naman, bigas lang ay natataranta na. Ubot sipon lang ay nayayanig na. Pasalamat tayo, kagaya ng ating mga mahal na mga kapatid sa Bible characters. Sabi ng Apostol Pablo sa Hebrews 11, they are the clouds of witnesses, heroes of faith, na pwede nating isalamin ang kanilang mga buhay sa ating mga karanasan bilang Kristiyano din.
So that brings us to principle number 2. When you understand God's sovereignty, do not misunderstand God's motives, brothers and sisters. Totoo na, sabi pa ng awit, if you can't see His plan, sometimes we cannot understand His plan, understand His ways, we can see His face. Sabi ng awit, but trust His heart. Trust His plan for you. Hindi natin i-quote yung Jeremiah 29 palagi na ang plans ng Diyos is for us to prosper in out of context way. We believe, mga kapatid, na maraming mapangyayari sa ating mga buhay. Kahit man ang book of Job. That's why it's poetic book at enigmatic book ang buhay ni Job. Dahil hanggang ngayon, nagpuzzle pa rin yan sa mga walang Diyos. Dahil nakala talaga nila, pag naglilingkod ka ng maayos, faithful ka na Kristiyano, mature ka na Kristiyano. Gaano ka mature si Job sa kanyang faith? Mature enough to the point na nung pinaranas, hinayaan ng Diyos ang test of faith sa kanyang buhay. Isang mature na declaration ng pananampalataya ang naibulalas na isang bitla ng kanyang bibig. Mahal mo pa ba ang Diyos, kapatid? Sa kabila ng iyong kawalan, nawalan ka ng mahal sa buhay, nawalan ka ng, ano ba ang nawala kay Job, mga kapatid? Compared sa atin. Meron na bang pumantay man lang sa half sa naranasan ni Job? Pero ang isang mature, stable declaration ng isang Kristiyanong may pananampalataya, well, blessed be the name of the Lord. Sometimes we don't understand, we cannot really understand God's ways, God's sovereignty sa lahat ng mga pangyari sa lupa. In fact, yan pa rin ang running question ng mga atheists. If God is good, if God is all-powerful, mayroon tayong mga tanong, bakit, Panginoon, hinayaan mo? O kung mahal kayo ng Diyos, at mahal niyo rin ang Diyos, kung makapangyarihan ang Diyos, if God is good, bakit there are lots of evils in this world? Sometimes, hindi rin naman siguro tayo kinapos sa pagkaunawa sa pamamaraan ng Diyos, sa sovereignty ng Diyos, sa lahat ng mga pangyari sa balat ng lupa. We cannot fully understand, yes, pero at least meron tayong mga masusundang pamamaraan ng Diyos ayon sa kanyang salita. Kaya nga meron siya maraming encouragement at pangako. So that when we understand God's sovereignty, God's ways, how He works sa ibabaw ng lupa, how He is still in control dito sa mga affairs sa sanlibutan, mga kapatid, then do not misunderstand God's motives. Hindi ko pa ulit nababasa ang book ni Job. Marami siyang discourses. In fact, ang naalala ko, parang sinumpa niya nung araw na siya isinilang. Sometimes, some kind of that desperation sa mga pangyari sa kanyang buhay. Ilang beses natin tinanong ang Diyos. Tinanong as in assertive na tanong, God, bakit naman? Sabi kasi sa verse 13 to 15, sa verse 13, when tempted, no one should say, God is tempting me. Dito ngayon, itong words na tempt at trials is the same root word na ginamit ni James. Pero unahin natin bago yung isang sitwasyon about temptation. Pero about tempted as yung trials. No one should ask God kung meron tayong pagkaunawa man lang, not fully understanding God's ways and sovereignty. Ang sovereignty ng Diyos, hindi mo lubos ma-describe din. Paano niyang kayang gamitin ang mga bansa to serve His purpose and purposes. Alang-alang sa mga anak ng Diyos, alang-alang sa mga nagsiibig sa Kanya. Romans 8:28. Ang alam na lang natin, siguro mga kapatid, pag meron tayong questions, in the midst of various trials, gamitin mo na yung same connotation, same implication ni James about tempting. Kung hinayaan tayo ng Diyos sa mga various trials, hindi dapat magdadala yun sa atin na magtatanong, God, why are you leading me? Or bakit nandito ako ngayon sa ganitong sitwasyon sa buhay?
na natutokso tayong tanungin ang Diyos, magtanong sa Diyos, magtanong sa Kanyang kapangyarihan. If you're all powerful, you're so good to me, lagi ako maawit, God is good all the time. And yet, sa ganitong sitwasyon, natutokso tayo. Tinutokso tayo, tinatry tayo ng Diyos. Para ano? Para lang ba magiging mean siya, mga kapatid? Para magiging bad siya na Diyos? Hindi ganon ang Diyos, mga kapatid. Hindi ganon magsiserve ang various trials ng Diyos sa ating mga buhay to the point na ang isang Kristiyano ay mumurahin niya na ang Diyos, ibablaspheme niya na ang pangalan ng Diyos. So that's kung susundin muna natin ang thought ni James about tempting and trials because it's the same word. So, in various trials, hindi dapat yung magdadala sa atin na matutokso tayong questionin na ang Diyos. Saan ka na, O Diyos? Kahit nga sa mga pangyari sa balat ng lupa, we should not, God is still in control. Amen. In short, amen. God is still in His throne. God is still in control. God is still the God, sovereign God. In times, kung makikita natin, parang wala na talagang Diyos dahil sa mga kasamaan, dahil sa mga pangyari sa balat ng lupa. No, brothers and sisters. We should always understand, and we should understand para maging matibay lalo tayo na ang Diyos is still in His throne. Nasa Kanyang luklukan pa rin ang Diyos natin, mga kapatid. God is still sovereign. God is still in control. At we should not misunderstand God's ways and motives. Bakit hinayaan tayo sa mga ganitong temptations or trials sa buhay? That's the principle number 2, brothers and sisters. Yes, true lang ang pamamaraan ng Diyos, His ways are not our ways. Gano'n kalayo ang langit sa lupa, gano'n rin kataas, katayog, kalayo ang Kanyang pamamaraan sa ating mga pamamaraan. And if we ask God, magtanong tayo kasama ang Kanyang mga salita. Ibig sabihin lang, mga kapatid, sa the same thought, dadalhin na lang muna natin sa same thought of tempting. Ginamit kasi ang tempting. Or we have been tried with those various trials. Walang purpose ang Diyos para umabot tayo sa punto na tumalikod ka na lang bilang anak ng Diyos, mga kapatid. Instead, kagaya ng ating amang si Abraham, ang lahat ng testing, trials, steps, stages ng trials ng Diyos sa kanyang pananampalataya, hindi yun nagdadala sa ating amang Abraham na tumalikod sa kanyang Yahweh. Ang stages ng testing of faith ng ating amang si Abraham, nagdadala sa last part na kahit ang only son, only beloved son niya ay kaya niyang ibalik sa Diyos, mga kapatid. Yun ang purpose ng Diyos. Yun ang gustong ipakita ko sa principle number 2. Hindi natin ma-misunderstood ang various trials na meron tayo, adversities na meron tayo. Instead, when we come to the last part, maybe, di natin alam kung kailan ang last part ng stages, ng last stage ng testing ng ating pananampalataya. Hanggat buhay pa tayo, mga kapatid, i-expect pa rin natin na maaaring makaranas pa rin tayo ng mga adversities and challenges and afflictions sa buhay. Amen? Expect pa rin natin yung mga bagay na yan. Hindi natin alam kung kailan ang last stage ng testing of faith. Pakisipin natin, matindi-tindi na yon, Panginoon, baka yun naman siguro ang last. Naman siguro madagdagan pa. Anong hindi na madagdagan pa, pati asawa ni Job, tinalikuran at iniwan, halos lahat yun. And yet, pinapakita rin naman sa book of Job na God is almighty and God is sovereign and God is in control and God is a restorer, mga kapatid. Mari bang palakpakan natin ang Panginoon. So at least, as I said, hindi man natin ma-fully understood ang sovereignty, but we are so joyful enough, tayo nagagalak na ang ating Diyos na pinaglilingkuran is still in control. Still in control, mga kapatid. Kahit sa ating mga buhay, hindi ko na itatouch ang kabilang pag-explain, paggamit ni Apostle James sa word na temptation, which is the negative part. At yan ay nasa 13 and 14. Iskipan ko yan at gusto para tuloy-tuloy ang
ang kaisipan sa principle number 1, dalhin ko sa principle number 2. If God is sovereign and in control, bakit maraming evils in this world? Kaya ba natin explain yan, mga kapatid? But I believe, di ko man kaya talagang explain ang mga pamamaraan ng Diyos. Sapat na sa atin na tayo awit, God is, sabi ng awit natin, you are God alone. He's still on His throne, mga kapatid. Di lamang sa mga minor worlds ng ating mga buhay, sa mga minor na mga mundo ng ating mga buhay, kahit sa cosmic, sa cosmology, sa buong cosmic creation ng Diyos, heaven and earth and under the earth, mga kapatid, ang Diyos natin is sovereign and in control, mga kapatid. How much more itong mga naranasan? Fiery man, mga kapatid, pero sabi ng banal na kasulatan, we pass through the flood, through the waters, and through the fire. God will bring us through, brothers and sisters, sa kabilang side ng river. So, just think of that. Kung kaya ng Diyos, ikokontrol, kaya ng Diyos pamahalaan ang buong creation niya, mga kapatid, then how much more ang ating mga naranasan sa buhay. So if we understand God's sovereignty, being God is in His throne and in control, mayroon pa bang ma-misunderstood ang Diyos sa kanyang pamamaraan? Well, of course, kung nabibigla naman, Panginoon, di ko inaasahan. Di ko inaasahan na ako'y mawalan. Mawalan ng mahal sa buhay, mawalan ng trabaho, mawalan ng kung ano-ano. Yan yata ang sa lahat ng adversity sa buhay, pag may nawawala, yun yung pinakamasaklap. And yet, we should have the glimpse, mga kapatid, paano gumagawa at kumikilos ang Diyos. Of course, sabi pa rin ni Apostol Pablo sa Romans 11, His ways are past finding out. Di malirip ang kanyang mga pamamaraan. Ang kanyang karunungan ay walang kasing tayog, brothers and sisters. Pero may living legacy naman ng Diyos na siya nating guide sa mga ganitong mga sitwasyon sa ating buhay. At yun ay ang salita ng Diyos. Saan ba tayo bumabalik palagi? Every time tayo nandyan sa ganitong mga karanasan sa buhay, pinapakita lamang ng Diyos na ang Diyos ay nasa kanyang luklukan, subalit meron din naman tayong gabay at yun ay ang kanyang iniwang mga salita, ang banal na kasulatan, mga kapatid. Para meron tayong glimpse, meron tayong idea, meron tayong kaalaman at karunungan paano kumikilos at gumagawa ang Diyos in this kind of trials. So when we are tempted or when we are tried, ang isang stable na Kristiyano ay never na dapat magtatanong, why me Lord? Why me God? Bakit ito nangyari, Panginoon? Ang isang stable na Kristiyano, like the Job-like faith na akin ang laging sinasabi kanina pa, mga kapatid. And then, medyo lumihis ng kunting application si James sa word na temptation at yun na ang laman ng 13-14. But I will skip that, brothers and sisters. So last principle na gusto kong iwan sa atin sa gabing ito. Maraming pwedeng talakayin about sovereignty ng Panginoon. Pero let's bring you to the last principle sa buhay nating mababasa sa mga talata. When you feel abandoned and crushed, yun ang resulta ng mga various trials, circumstances ng ating mga buhay. Do not forget God's goodness, brothers and sisters. You feel abandoned, forsaken. Naalala niyo pa yung preaching nating pastor, afflicted but not forsaken. Sa Book of Exodus, pinangaral sa atin. So, sa lahat ng naranasan, sa mga ganong karanasan, ayon sa teksto nating, kaisipan nating dinadala sa gabing ito, ano ang ating mamaramdaman? We've been down, of course. We feel abandoned. We feel crushed. We were afflicted. Pero third principle is very simple. Do not forget God's goodness.
Bakit nasabi niya sa verse 16, do not be deceived, my beloved brothers and sisters. Ibig sabihin, do not be deceived. Huwag kayong padaya. Ibig sabihin, it means, nadadaya na tayo kung sa kalagitnaan ng fiery trials nating naranasan, afflictions. We are so feel abandoned. You feel crushed na parang ang hirap mag-move on. Yan ay, pandaraya na yan ang maaring ng ating emotions. Maaring pandaraya na yan ang ating immaturity para paano harapin ang mga ganitong circumstances sa buhay. Pero sa mga panahong yun ang ating naramdaman, we are afflicted, abandoned, and crushed, mabuti pa rin ang Diyos. Don't forget God's goodness. Kaya sabi na, do not be deceived, my beloved and sisters. Ang ibig sabihin, do not be deceived. Doon pa rin tayo sa idea about trials sa buhay, affliction sa buhay. Deception na yun. Saka na ako magsisimba pag makamove on ako sa bigat na aking naramdaman. I feel abandoned. I'm so down. I feel so crushed. Sa aking naranasan, brother, sister. Saka na lang, pag maka-recover ako. So instead na ganun ang ating declaration, mga kapatid, when we are in affliction, when we feel abandoned, in losses, being crushed, isipin natin na mabuti ang Diyos. Huwag natin kaligtaan na mabuti ang Diyos. Sabi niya nga sa verse 17, every good thing given and every perfect gift is from above, coming down from the Father of lights, with whom there is no variation of shifting shadows. Maaring kahit, mga kapatid, ang created order, ang stars, sabihin natin they are static sa kanilang courses. Meron silang sariling courses. Sabi nga ng Panginoon, ang challenge sa kanyang created order, na kung magbago man ang created order, magbago man ang mga courses, mga daraanan ng mga bituin sa langit, din magbago rin ang aking damdamin sa Israel. Which means, set in place na ang courses ng created order ng Diyos sa mga kalangitan. Pero, mapansin mo pa rin, mga kapatid, may shifting shadows pa rin ang mga bagay na yan, kahit ang mga bituin sa langit. Pero sabi ng verse 17, mga kapatid, ang Ama natin, ating amang Diyos, anong sabi niya? He is so good enough na ang bawat natatanggap natin is good and perfect gifts from the Father. Sabi ng Glory Music, how deep is the Father's love, mga kapatid? Gaano kabuti ang Diyos sa kalagitnaan ng ating feel abandoned, feel crushed, feel forsaken, feel afflicted. Paano natin malimutan ang kabutihan ng Diyos? In verse 18, na sa pamamagitan ng kanyang sariling kalooban, ipinanganak nga tayo muli. Saan natin mas makikita na pinakita at pinahayag, dinemonstrate ng Diyos ang kanyang kabutihan, ang kanyang goodness sa ating mga buhay. Ipinanganak tayong muli. Pero paano tayong ipinanganak muli? Walang kapanganakang muli, mga kapatid, kung walang cross ng Kalbaryo, brothers and sisters. God commended His love. God demonstrated His love. Romans 8:5, nasabi niya na kahit nung tayo'y makasalanan pa, si Kristo ay namatay para sa atin, brothers and sisters. So sa ating mga losses, we feel afflicted, abandoned, and crushed. Ang Diyos, anong ginawa niya? Binigay ang kanyang bugtong anak. Nawalan rin ang Diyos. God lost His Son. God gave His Son. Bakit? God is so good, mga kapatid. God is rich in mercy. But God who is rich in mercy saved us by His grace through faith, sabi ng banal na kasulatan. So instead na magmukmok, instead na ma-discourage, instead na hindi na muna magpakita sa gawain until maka-move on, brothers and sisters. We should be stable enough na sa kalagitnaan ng ganitong various trials, sabi ni James, ang ating maalala, ang Diyos ay mabuti, ang lahat ng ating natatanggap ay good and perfect gift from God above, na walang shadow of turning, walang shifting shadow na kagaya ng maobserbahan pa rin natin sa kanyang created order. Ang Diyos, mananatiling tapat, mananatiling mabuti,
mananatiling kayang tayuan ang kanyang mga pangako at salita na binigkas niya, ipinangako niya sa atin, brothers and sisters. So in essence, magbago, maring may shifting shadows ang mga bituin sa langit. Maring mawala sa kanilang courses above ang created order ng Diyos. Pero ang Diyos, immutable, immovable, in control, sovereign, all-powerful, hindi magbabago. Jesus Christ, the same yesterday, today, and forever. So if you are afflicted, don't feel abandoned, don't feel forsaken, don't feel crushed, and do not forget God's goodness, brothers and sisters. Mabuti at mabuti pa rin ang Diyos. That's why, balik tayo sa verse 2, nasabi ni James, count it all joy. Grabe naman ka, James. Kaysa sa akong anak, nawala pa sa akin. 1-year-old ko pa lang nakasama, nawala na sa akin. Inaasahan kong hanap buhay, nawala sa akin. Kaya mong sabihin, James, na count it all joy? Pero salamat, after sabihin nyo ni Apostle James, nilatag niya bakit dapat tayong maging matatag at stable. Dahil ang Diyos pa rin ay mabuti. At the end of the day, God is so good. Weep, be hurt, be crushed and feel abandoned, be afflicted. Pero don't forget, God is good. Sabi nating MC kanina at mga awit, God is good all the time. Salamat sa mga awit, brother. So brothers and sisters, ang isang stable na Kristiyano, sana ay maalala natin ang mga principles na yon. You're in the midst of struggle, sa various trials, remember, may end goal ang ating buhay Kristiyano. May hindi matukib sa pulong, may hindi ma-describe ng salita na inihanda ang Diyos sa atin bilang mga mananampalataya. And when we understand, sabi nga ni Apostol Pablo, partly man, I understand partly, I speak partly. Sa dulo ng ating mga buhay, sabi ni Apostol Pablo, but I will see Him face to face, I will understand more, doon man sa dulo yan. Pero at least naka-reserve yan sa atin, na sa kabilang buhay, sa next world without end, doon natin mas maintindihan, mas maunawaan. Sabi nga natin, Pastor, tanungin na lang natin ang Panginoon, bakit nagkaganon? Pero as long as nandito pa ang salita ng Diyos, may latag ang Diyos sa kanyang masalita, may tiyak, malinaw ang nasalita ang Diyos sa mga pagkakataong ganyan sa ating mga buhay. Kaya if we understand His sovereignty, that He's still God in control, He is still God alone, who is unchanging and immutable, then do not question His motives. Understand His motives. Understand His ways. Salamat sa Panginoon. Panginoon, salamat. Pag hanggang sa dulo, kung bago man bumalik ang Panginoon, like Job, mai-restore man ng Diyos, double portion ang kanyang hinayaang mawala sa atin, then praise be to God. At kung hindi man, sabi pa rin Apostol Pablo, beyond compare pa rin ang kaluwalhatian, eternal weight, ang glory pa rin ang naghihintay. At hindi yun very imbalance sa momentary and light afflictions na ating mga naranasan. And that's why sa principle number 3, feel what we want to feel. Cry, mourn, weep, be hurt. Pero at the end of the day, sabi ni Job, blessed be the name of the Lord because God is forever good. God is inarguably good. God is eternally good. Steadfast love of the Lord never ceases. His goodness is forever, brothers and sisters. Sabi ng awit nating sister kanina, God is always faithful. Pinakita niya yan, hindi na itago yan sa ating mga buhay nung binigay niya ang kanyang bugtong anak upang tayo ay kanyang magiging mga anak din. Before the foundation of the world, predestined na tayo for adoption. Pero dumating ang salita ng Diyos sa ating mga puso upang sa kanyang good pleasure of His will, of His own exercise, in His own exercise of His own will, sabi ni James, ipinanganak tayo bilang mga anak ng Diyos sa pamamagitan ng salita ng katotohanan. Wala na rin yatang mas hihigit pa, mas matamis pang identity ng isang tao, kundi ang isang identity
isa siyang anak ng Diyos, mga kapatid. Amen? Wala nang higit yan, mga kapatid. Wala na tayong higit pang mahanap mula sa Diyos, kundi ang magiging anak ng isang kataas-taasang Diyos, brothers and sisters. Nangyari lang yan nung pinakita niya ang kanyang goodness doon sa krus ng Kalbaryo. So, idagdag mo ng lahat ng ating mga kalungkutan, lahat ng ating mga kawalan, nawala, ating mga shattering experiences. Pag ipuni-puni na natin, hindi pa rin yan maikumpara sa pagiging mabuti ng Diyos sa ating mga buhay mula noon hanggang ngayon. That's why James is right in saying, count it all joy pa rin when and if tayo ay daranas in the various fiery trials ng ating mga buhay. Mari bang palakpakan natin ating Panginoon, mga kapatid? Tayo magsitayo. Hallelujah. I pray na sa mapaalala ni James, we will not argue. Kung sinabi niyang count it all joy, hindi yun suggestion. It's in a command form. Count it all pure joy, brothers and sisters. Count it all glorious. Kahit glorious pa rin. Sabi nga ni Moses sometimes, Lord, show me your glory. Siguro, yung glory ng face ng Yahweh. Kasi gusto niya makita talaga ang harap-harapan, ang kanyang Diyos. Pero pinakita lang ng Diyos ang kanyang back part. Pero anong sagot ng Diyos kay Moses? I am Yahweh, full of compassion, rich, plenteous in grace and truth. Ano ibig sabihin nito, mga kapatid? Gusto nating makita ang ating maluwalhating Diyos? Tingnan natin siya sa kanyang kabutihan, sa kanyang steadfast love, sa kanyang loyal love, sa kanyang rich, being plenteous in grace and mercy. Paano natin makikita yon? Pag naisa lang tayo sa various fiery trials. And that's why kung paisi-isi ang buhay, wala tayong question sa Diyos. Salamat sa Diyos. Kapatid, ayos ang negosyo, ayos ang trabaho. Pero pag nakapagpasalamat tayo, salamat mga kapatid, na-stress ako sa trabaho. So, salamat sa Diyos. Siya pa rin ang Diyos na nagpapakita na siya ay maluwalhati sa mga ganoong circumstances sa buhay. Sa kawalan, sa kamatayan, dapat makikita natin ang maluwalhati nating Diyos. If we want to, Lord, show me your glory. Yeah. Tingnan mo sitwasyon mo ngayon. Di mo nakikita ang aking kaluwalhatian dyan nung ikay nawalan. Lord, heal me. Show me your glory in your healing power. Tapos sabi ng Diyos, hinayaan kita sa ganyang sitwasyon. Di mo makikita ang aking kaluwalhatian. Di ba natin makikita na maluwalhati ang Diyos, pagalingin man tayo o hindi? Di ba natin naalala si Shadrach, Meshach, Abednego na, kung hindi man mahal na hari, hindi pa rin kami sasamba sa iyong Diyos-Diyosan. Kung hindi mo man ako pagalingin, Panginoon, kung hindi man matupad itong wish ko sa buhay, hiningi ko sa buhay mula sa iyo, hindi pa rin magbago ang ating damdamin sa Panginoon. We should always see God's glory sa kanyang pagiging maawain, mayaman sa awa, full of compassion. Yun yung sagot ni Jesus, ng Diyos kay Moses. I am Yahweh, Yahweh, full of compassion, full of mercy, plenteous in grace and truth. Ibig sabihin lang, I want us, mga kapatid, through the Word of God, Lord, salamat. Ang aking makapangyarihang Diyos at ang aking maluwalhating Diyos pa rin aking nakikita. That's why sa cross ng Kalbaryo, anong ating makikita doon? Ang maluwalhating Diyos. Ano ang ibig sabihin ng glorious God? Glorious in His mercy, glorious in His forgiveness, glorious in His justice, glorious in His wrath. Lahat pinakita, demonstrate, glorious in His love. Pinakita ng Diyos doon sa cross ng Kalbaryo. Pero ang mundo na walang Diyos at walang Kristo, no, walang makita. Pero sa mga Kristiyano, sa mga stable, mature Christians, at naintindihan, naunawaan na ang kanyang pagiging mananampalataya, I cherish the old rugged cross. I see glory in that cross. I see glory in that Calvary. Dahil doon talaga pinakita kung gaano kaluwalhati ang ating Diyos.
Oh, glory, hallelujah. Therefore, ang ating kaligtasan, katubusan, ay pagpagpakita gaano kaluwalhati ang Diyos sa ating mga buhay. Let's sing that song, Thank You for Loving Me, as we close this service. Wala nang ibang perfect and precious gift na nagmula sa Diyos Ama ay binigay niya sa atin, ang ating Panginoong Kristo Jesus. Oh, what love! How great, how deep the Father's love that He lavished on us. Oh, hallelujah! Na dating mga mananampalataya ngayon magiging anak at naging anak ng mga babae at lalaki ng Diyos. Hallelujah! Hindi natin masukat yan, brothers and sisters. Greater love this world has never seen. When He hung on that tree, oh why would He do such a thing for dirty sinners like you and me, oh God? Thank You for loving me. When on the cross You made history, Lord, You died for me forever. My praise will go to Thee, oh God. Thank You for choosing me to be Your child and bear Your name. Oh Jesus, I will never cease. Oh, hallelujah. A stable Christian will always praise the Lord in the midst of fiery trials and afflictions. Remember that, brothers and sisters. Hallelujah. Oh, Your love is patient, humble, and kind. It's greater. It's greater than all my sin. Wala nang ibang higit pa sa gift ng Panginoong Diyos sa atin, kanyang bugtong nana. Hallelujah. So when you're feeling crushed and abandoned, God is good. Hallelujah. And God is so good by giving His only Son, the Lord Jesus Christ. With my feet on the solid rock, with a firm place, be firm, be stable, Christian. Hallelujah. Loving hand, oh God. Thank You for loving me. When on the cross You made history, Lord, You died for me forever. My praise will go to Thee, oh God. Thank You for choosing me to be Your child and bear Your name. Oh Jesus, I will never cease to sing Your praise. How wide, how wide, how long, how high, how deep. Masukat ba, brothers and sisters? How long, how deep, how wide is the love of God that He gave His only Son? Oh, hallelujah. When you feel forsaken, afflicted, abandoned, crushed, the goodness of God is our song. Hallelujah. The love of God is our song. Amen. Hallelujah. Oh God, thank You for loving me.
If your heart is abounding in praise, in thanksgiving, count it all joy. Hallelujah. Every fiery trials, afflictions is, hallelujah, cannot be compared to the eternal weight of glory. Hallelujah, through Jesus Christ. He loves you so much that He gave His only Son. God is good that He gave His only Son. Hallelujah. And bear your name. Oh Jesus, I will. One more time, hallelujah, for the last time. Sing your praise, oh God. Thank you for loving me. The cross you made history. Lord, you died for me forever. My praise to Jesus Christ, oh God. Thank you for choosing me. Your child and bear your name. Oh Jesus, I will never cease to sing your praise. Thank you for loving me. For loving me. Thank you for loving me. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord. Palakpakan natin ang ating Panginoon, mga kapatid. And that's why we understand na kahit sa mga ganong circumstances, kahit ang mga pag-aalis ng Diyos, pagtatapyas ng Diyos, ay Kanyang dakilang pag-ibig sa atin. Hebrews says, inispank ng Diyos, dinidisiplin ng Diyos ang Kanyang mga mahal na mga anak na babae at lalaki. Kung ikaw ay Kristiyano, kung ikaw ay anak ng Diyos, mga kapatid, ang mga bagay na yun na ating naranasan at maaaring maranasan pa, ay magiging stable na tayo na mga anak ng Diyos. That's why the Word of God is perfect in declaring and challenging us to count it all joy kahit sa mga ganong karanasan. All joy, that's unspeakable joy dahil hindi rin natin talaga mai-describe ang eternal weight of glory. Glory beyond compare. The consummation of this precious eternal life na meron na tayo ngayon, which is crown of life, na ating maranasan for ages without end. No, hindi yan may compare, mga kapatid. Hindi pa rin yan may compare, sabi ng ating Panginoon. Kahit pagpapatong-patungin at pagsasama-samahan ng ating mga kapaitang naranasan ang nawala sa atin, compare sa eternal weight of glory, sabi ni Apostol Pablo, no. Nothing compares for the glorious life na kasama ating Panginoon for the world without end. Thank you, Lord Jesus, for your word. We bless your name, we praise your name. Amen and amen. Praise the Lord. Brother Jensen.